Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 87,000 na individual inilikas sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. 3 tiklo sa pagbebenta ng depleted uranium. Amendment sa rice tarification law nilagdaan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagpapatuloy ang paglikas ng 87,000 na individual pagkatapos ng pagsabog ng Canlaon ayon sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Sa pahayag ng ahensya, pinakamabigat ang sitwasyon sa La Castellana kung saan tinatayang 46,900 na individual ang nasa loob ng 46-kilometer danger zone. Nakatuon din ang mga otoridad sa barangay Sag-ang dahil sa umiiral na direksyon ng hanging pakanluran. Saad ng OCD bilang paghahanda ay tinilaga ang Panaad Stadium sa Bacolod City na pangunahing evacuation center. Pumutok ang Bulkang Canlaon ng 3:03 ng hapon kahapon at nagbuga ito ng napakalaking plume na tumaas hanggang 3,000 meters. Itinaas din ng PHIVOLCS ang status sa Alert Level 3 na nagpapahiwatig ng magmatic unrest. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-aresto sa 3 individual na umano'y nagpuslit at iligal na nagbebenta ng uranium sa Pilipinas. Sa isang entrapment operation sa Pasay City, arestado ang 2 suspect na humantong sa pagkumpiska ng 20 kilos na metal bar at 3 kilos na itim na pulbos, lahat ay positibo para sa uranium-235 at uranium-238. Matapos ang 10 araw, naaresto sa Cagayan de Oro City ang isa pa nilang kasamahan. Sa report ng NBI, na-recover din ang 100 kilo ng uranium mula sa iba't ibang lokasyon kung saan ito iniimbak ng mga suspect. Ang uranium ay isang heavy metal na ginagamit sa paggawa ng mga armas tulad ng mga bomba at iba pang pampasabog. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang batas na naglalayong amyendahan ng Rice Tarification Law o RTL. Sa kanyang talumpati sa Malacanang, iginiit ni PBBM na ang Agricultural Tarification Act ay magpapalawig ng pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031. Tataas din ang annual budget nito mula 10 billion pesos sa 30 billion pesos. Ayon sa Pangulo, ang karagdagang pondo ay nakatakdang suportahan ang mga priority projects tulad ng financial aids, mga programa sa contract farming at pagtatatag ng solar-powered irrigation system. Magpapalakas din umano ng bagong batas ang regulatory function ng Department of Agriculture o DA sa pangangasiwa ng mga sistema sa industriya ng bigas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.